Sinalubong ni Adolfo ang mag-asawang Tata Ingo at Nana Sela at magalang na binati. Pagkaraay ipinaling naman ang atensyon sa dalagang papalapit na rin sa kanila. Iginiya niya ang mga panauhin patungo sa kubong tinitirhan. Napanganga si Nana Sela nang makita ang magandang kubo ni Adolfo. Hindi itinago ang paghanga habang hinahagod ng tingin ang makikintab na kawayang pantay-pantay ang laki at hugis na nagsisilbing dingding. Malalapad ang mga bintanang gawa rin sa pinagdugtong-dugtong na kawayan na nilalagusan ng liwanag at hangin. Ang hagdan papanhik ay yari naman sa malalapad na batong maayos na nakasalansan. Magpanhik panaog man ang ali ay natitiyak niyang walang peligro na mahuhulog o madudulas, isama pa ang gabay sa magkabilang gilid. Maaliwalas pagmasdan ang bubong na gawa naman sa malalapad na anahaw na waring pinahira ng pampatigas. Lalong namangha ang ali nang makapasok sa loob ng bahay. Ang tinutuntungan nila ay malalapad na kahoy na animo sinadyang tabasin upang maging sahig. Walang langit-ngit. Ang dingding sa loob ay gawa naman sa buri. Kahanga-hanga ang perpektong pagkakahabi. Ang mga haligi ay mula naman sa katawan ng matitibay na puno. Ganon din ang kisame na sa tanang buhay niya ay noon lamang nakita ng ali. Idagdag pa ang kakaibang mga lamparang nasa iba't ibang sulok ng bahay. Sa kanila'y yantok at kawayan ng upuan, samantalang doon nakalapat ang kanilang puwit sa malapad na kahoy. Makikintab ang sahig, ang mga dingding, ang mga haligi, ang lamesa at ang silyang inuupuan. Lihim namang napapangiti si Tata Ingo sa itsura ng may bahay dahil ganun din ang naging reaksyon niya nang unang makarating sa kubo ng binata. Ilang araw na ang nakalilipas mula nang magkausap ng sarilinan sina Tata Ingo at Adolfo. Binanggit ni Tata Ingo sa binata ang gumugulo sa isip. Mahal na mahal namin si Rosana. Tunay na anak ang turing namin ni Sela sa kanya. Kung tutuusin, pabor sa amin kung di na niya maaalala pa kung sino ang mga magulang niya, kung sino siya at kung saan siya nagmula. Mabait siya at mapagmahal, matapang at maaasahan. Napakapalad ng sino mang magulang sa pagkakaroon ng anak na gaya niya. Kaya binabagabag ako ng aking konsensya. Pakiramdam ko, inagaw namin siya ni Sela sa mga magulang niya. Hindi ko alam kung ano pa ang maaari kong gawin upang magbalik ang alaala niya. Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya gumagaling. Ginawa ko naman ang lahat ng nalalaman kong paraan, ngunit wala pa rin nangyari. Inaamin ko, natatakot akong iwanan niya kami kung gagaling siya dahil bahagi na siya ng buhay namin mag-asawa. Lalo na ng aking may bahay. Ngunit gusto ko rin namang makilala niya ang sarili at ang tunay niyang pamilya. Paano kung wala na kami? Nagtagis ang mga bagang ni Adolfo sa mga narinig. Sandaling naghari ang katahimikan sa pagitan ng dalawang lalaki. Isang malalim na buntong hininga ang pinawala ng binata bago nakapagsalita.
bago ipinagtapat ang tungkol sa kanya, ang tungkol sa dalaga at sa mga nangyari sa kanila. Hindi makapaniwala si Tata Ingo sa mga narinig. Victor? Victor ang tunay mong pangalan at hindi Adolfo. At si Rosana. Teresa ang pangalan niya. Nauutal na sabi ng mama. Nakalarawan sa mukha ang gulat at disgusto sa pagpapanggap ng kaharap. Ang panlilinlang na ginawa sa kanila. Ano pa ang kailangan kong malaman, Adolfo? Ano-ano pa? Mariin at maotoridad nitong sabi. Malawak ang pangunawa ng butihing Ginoo at may bukas na isip, kaya ipinagpatuloy ni Adolfo ang paglalahad ng katotohanan. Katotohanang makakaya lamang tanggapin ng isang normal. Katotohanang piling-pili lamang. Binanggit niya ang sumpa sa kanyang pagkatao, ngunit hindi ang pagiging vampira. Ang tungkol sa mga magulang, ngunit hindi ang dilim na bumalot sa mga ito. Binanggit niya ang tungkol sa mga magulang at kapatid ni Teresa, ngunit hindi kung paano at kung sino ang salarin. Binanggit niya ang bayang pinagmulan nito, ngunit hindi ang pagsalakay at pagkawasak na siya rin ang may kagagawan. Binanggit niya ang dati nilang tirahan, ngunit hindi ang tungkol sa kastilyo. Binanggit niya ang paglusob ng mga kalaban sa kanila, ngunit hindi ang tungkol sa mga demonyo. Binanggit niya ang pagkakalayo nila ni Teresa, ngunit hindi ang tunay na dahilan. Si Tata Ingo ang nagdugtong sa mga sinabi niya. Ang nakaisip na gaya ni Teresa ay nagkasakit din siya, kaya natagalan bago nakabalik. Ito rin ang nakaisip ng rason kung bakit nagawa niyang maglihim, kung bakit piniling itikom ang bibig. Ito ang nagdugtong-dugtong ng mga pangyayari. Alam niyang ganon ang mangyayari dahil iyon ang madaling unawain. Ganon ang madaling iproseso ng isip. Sino nga ba ang maniniwala sa isang kwentong napaka-imposible? Alam niyang hindi magiging madali ang muli siyang pagtiwalaan ni Tata Ingo. Ang paniwalaan ang mga sinabi niya. Lihim pa nga niyang ikinatuwa ang bagay na yon dahil tunay ang pagmamalasakit nito kay Teresa. Natitiyak niyang hindi ito papayag mapahamak ang dalaga. Hindi na siya nagulat nang sabihin nitong bigyan muna ito ng sapat na panahong unawain ang lahat. Alam niyang nadagdagan ang gumugulo sa isip nito. Pinasalamatan niya si Tata Ingo. Ipinaramdam niya ang pagsisisi sa lahat ng nagawa, sa lahat ng pasakit na siya ang may gawa, at ang tunay na damdamin, ang tapat na pag-ibig para sa dalagang naging anak para dito. Mahirap man para sa kanya ang hindi makasama o makita man lang si Teresa, ay iginalang niya ang kahilingan ni Tata Ingo. 5 araw
Nang magulat siya, sinadya nito ang tirahan niya. Halos hindi siya makahinga sa tindi ng kaba. Lalaki rin ako, Adolfo. Mas gusto kong unawain ang mga dahilan mo. Wala akong ibang hinahangad kundi ang kaligayahan ng aming anak. Gaya nga ng sinabi mo, ulila na rin siya. Kami ni Sela ang pangalawa niyang pamilya. Ako nang bahalang magsabi kay Sela ng katotohanan. Kung kailan, hindi ko pa alam. Baka isama ko na lamang sa aking hukay kung wala namang buting idudulot sa kanilang mag-ina. Bahala na. Ang mahalaga, alam ko na. Maraming salamat, Adolfo. Ngayon ay mapapanatag na ang loob ko. Naluha siya sa mga narinig. Malaya na siya. Makakalaya na sila ni Teresa. Siya bilang Adolfo at ito naman bilang Rosana. Marami pang napag-usapan sina Tata Ingo at Adolfo. Si Tata Ingo ang nagmungkahi kay Adolfo na magpalipas pa ng ilang araw bago dumalaw sa kanila. Gusto nitong makita ang reaksyon ni Rosana upang malaman ang tunay na saloobin kay Adolfo. Waribay, ito ang naiinit sa pakairamdaman ng dalawa kaya gagawa na ng paraan. Kaya nang ang dalaga mismo ang nagsabing ibig sumama sa pagtungo kay Adolfo, ay halos magtatalon ito sa tuwa. Lihim itong humingi ng tawad sa may bahay na pinaglilihiman. Kilala nito ang ugali ng asawa. Hindi maitatago ang naiisip at nararamdaman. Makwento ang ale at hindi malayong mabanggit kay Rosana ang mga bagay na hindi pa dapat sabihin. Habang binabagtas ang daan patungo sa tirahan ni Adolfo, ay nagpanggap itong walang alam. Habang inaalalayan ng may bahay, ay paulit-ulit pa ring humihingi ng tawad. Ganon din sa dalagang sinusulyapan lang. Nauunawaan nito si Victor sa ginawang paglilihim at pagpapanggap bilang Adolfo. Dahil iyon na rin ang ginagawa nito para sa katahimikan at kapayapaan ng kanilang buhay, ng kanilang mga isip at kalooban. Makakaisa ito ng binata hanggang sa dumating ang tamang panahong magbalik ang alaala ng dalagang napulot, inalagaan at minahal bilang tunay na anak.